Magandang araw mga kabayan, panibagong topic, panibagong issue, panibagong skandalo na kinabibilangan ng pamilya Marcos. At ang involved po dito, ang sangkot po dito ay si Sandro Marcos. Ayon po dito sa Time Business News, mayroong umanong malamansyon, malapalasyo, not mansion lang, malapalasyo na bahay itong si Sandro Marcos sa Thailand at ipinangalan sa kanyang chief of staff. And ano po ang ginagawa ni Sandro Marcos sa Thailand, no? Ano po ang ginagawa niya sa kanyang palasyo na bahay at kailan ito nagta-travel. So may mga nilabas po ng mga supporting travel documents, no, or listahan kung kailan po nag-flight si Sandro Marcos sa Thailand. So of course, bakit masyadong ma-issue ito? Bakit ngayon pinag-uusapan ito sa social media? Anyway, mga kababayan po natin, kung gusto nyo pong ma-verify ang balitang ito, ang article na ito, puntahan po natin sa Time Business News kung saan nakapost ang issue na yan. At ang kanilang highlight dito, mga kababayan, exclusive. President Bongbong Marcos and Sandro Marcos fuels drug scandal of family Marcos by regular cocaine parties in Thailand. So yan po, of course, by Henry Jackson, date December 16, 2025. So, lumabas ang article na ito. So, naglabas siya ng mga documents na nagsasabing kung kailan po nag-travel si Sandro Marcos. Of course, mayroong November 11, 2020. November 11, no, yes, tama. November 5. November 5, 2023. November 2, 2023. January 1, January 14, 2020, nasa another screen, 2025. So, mayroon din po siyang biyahe last January, February, March, April 25, 2025. Meron siyang April 27, 2025. So, mayroon din po siyang January 21, 2025, so mahaba. Of course, nilabas silang kanilang passport and mayroon din po silang idinagdag, no? Kung sino po yung o kanino po nakapangalan yung bahay na sinasabing parang palasyo nitong si Sandro Marcos. So ang bahay na tinatawag nilang Asol Samoy Surat Tani Seaside Luxury Villa ay nakapangalan kay Yeye Bebas. Yeye Bebas, siya daw po ang chief of staff ni Sandro Marcos. Sana all na lang talaga mga kabayan pa natin. And ang matindi dito, dahil ang malapalasyo na bahay na yan, ay ginagawa umanong singhutan ni Sandro Marcos kasama ang kanyang mga kaibigan. So kung sino man ang kanyang mga kaibigan, so hindi na po natin alam, dahil ang nilalaman na po dito is sinulat lang po nila na yun nga, nireveal ni Amy Marcos na talagang adik ang pamilya, adik si Bongbong, adik si Lisa, adik si Sandro Marcos. So dahil sa napatunayan, no, may mga nakakuha umano ng mga patunay na di umano'y talagang ginagamit ang bahay na yan. So magtaka lang po tayo mga kabayan po natin, bakit hindi inaresto ng Thailand authorities itong si Sandro Marcos if totoo ito and if may mga evidences na nagsasabi na si Sandro ay ginagawa nilang singhutan ang kanyang malapalasyong bahay dyan sa Thailand. Pero ang sabi nga dito sa balita, mga kababayan po natin, no, na ilang bisis po si Sandro Marcos nagbabiyahe dyan. Ngayong taon lang, no, ay nagbiyahe siya. Ito, another post indicates that representatives also traveled to Thailand in January this year. So, sinasabi niya January 2025. Hindi pa ngayong taon. So, marami siyang travel is 23 and 25. Marami siya ditong travel. Okay. So kung totoo man ito, mga kababayan po natin, hindi dapat malaman ito ng Thailand authority at ma-check ang bahay na ito. And siguro, kahit siguro congressman ka and anak ka ng presidente, o kung talagang gumagamit sila dyan ng pulburon sa lugar na yan, hindi dapat aristuhin po sila ng Thailand authority.
So, sobrang lakas naman po nila, mga kababayan po natin. Kung hindi sila kayang arestuhin ng Thailand authorities, kung talagang ginagamit nilang singhutan ang palasyo na yan ni Sandro Marcos sa Thailand. So, hindi lang po yan ang ating topic ngayon, mga kababayan po natin. Kundi pag-uusapan din po natin ang pasabog po ni Manong Chavez patungkol sa mga flood control, substandard cost project. Bakit hindi iniimbestigahan ng ICI at bakit hindi kinasuhan hanggang ngayon si Sandro Marcos. Tandaan natin, Sandro Marcos ay wala po siyang immunity para sa kaso sa ombudsman man, mga kababayan po natin, sapagkat siya ay congressman. So, ang may, yung may immunity ay si Bongbong Marcos lamang. Okay, pag-uusapan natin itong nilabas ni Manong Chavez. Mga kababayan natin, bago natin puntahan itong sinabi ni Manong Chavez, para ma-verify nyo rin, para ma-check nyo rin po yung ilan sa mga diniscuss natin patungkol sa sariling bahay ni Sandro Marcos sa Thailand, i-check nyo na lang po sa Time Business News. At siguro subaybayan natin ang development na ito. Kung ito ba ay fake news, ito ba ay may karagdagan, ito ba ay may katotohanan. So, abangan natin, mga kababayan po natin. Dahil tayo naman ay nagbibis lang po tayo dito po sa ibinalita nitong Time Business News patungkol sa bahay ni Sandro Marcos na ginagawa umanong singhutan sa Thailand. Okay, so punta tayo dito kay Manong Chavez, mga kababayan po natin. So may mga pasabog si Manong Chavez patungkol sa mga anomalyang corruption na kinabibilangan nitong si Sandro Marcos. So ito po, panoorin natin, mga kababayan. All paid in advance. Yan ang mga proyekto sa Ilocos Norte. Ghost Project, Substandard, the province of Bongbong Marcos and District of Congressman Sandro Marcos. Sa mga taga-ICI, tinulungan na namin mag-investiga sa mga substandard na project ni Congressman Sandro Marcos sa First Congressional District ng Ilocos Norte. Sa Barangay Gabo, Calwan, Ilocos Norte, ilang buwan na lang ang flood control sa Pagsan River na sira agad. Ilocos Norte lang po ito. Ganyan mga proyekto nila. Paid in advance. May mga date pa yan. So sinasabi ni Manong Chavez, yung mga substandard na yan, na mga proyekto, may mga accomplishment na yan, kompleto sa detalye ang kanyang nilabas, at sinasabi niya na advance pa ito binayaran itong mga proyekto ni Sandro Marcos. Pero sa totoo lang, mga kababayan po natin, no, hindi natin masasabi na fake news lang ito, dahil sinasabi po doon sa allocable ni Sandro Marcos is 15 billion. Mayroon pa sang insertion na worth 50 billion. And base sa sinabi po ni Mayor Magalong sa kanilang pag-imbestiga, ay lumabas na mayroong 13 billion pala na proyekto si Sandro Marcos na mga flood control dyan sa distrito nila sa Ilocos Norte. So talagang may katotohanan ito ang sinasabi ni Manong Chavez, no? And tuloy muna natin. Pagsan River, Ilocos Norte. Substandard. Puno River Poblasyon, Municipality of Arms, ilang buwan pa lang, nasira na ang Revenue Project. Sira ka agad, kaya ngayon, another project na naman. Wow! Okay, stop na natin to. Pasensya na, medyo mahina yung volume sa pinapalabas ni Manong Chavez sa press conference niya kahapon. Pero sa mga dokumento na nakita natin, sa nilalabas niya, mga kabayan po natin, na halos accomplish na lahat ang mga proyekto. Pero base sa kanyang mga nakita, mga pinicturan, ito po ay mga sira-sira o hindi natapos na mga proyekto ni Sandro Marcos diyan sa Ilocos
So, ito yung dapat imbestigahan na sinasabi ni Bongbong Marcos na kaya nilang ipahuli ang mga malalaking isda. Pero bakit ang kanyang anak mismo hindi niya kayang disiplinahin, hindi niya kayang isama po sa iniimbestigahan or imbestigahan para po malaman ang kanyang involvement dito po sa flood control na ito. So talagang anak niya eh. So imposible naman mga kabayan na hindi alam ito ni Bongbong Marcos kung sakaling totoo itong mga allegation laban sa kanya na meron siyang substandard, meron siyang mga ghost project, meron po siyang mga proyekto na ang bilis natapos lang pero ganon din kabilis masira mga kabayan. Dahil itong si Manong Chabet, hindi ito maglalabas ng patunay kung siya po ay hindi sure no, sa magiging kalabasan nitong kanyang expose mga kababayan po natin. At sa totoo lang, kahit si Manong Chabet nga, inahamon niya nga po ang gobyerno ni Marcos Sr. na kung totoo ang allegation laban sa kanya, sabi niya nga, kasuhan niya ako. At kung totoo yan, ako mismo ang papakulong. Hindi matanggap nitong si Claire Castro, mga kababayan, ang expose nitong si Manong Chabet. At tinahamon niya ni Manong Chabet itong si Bongbong Marcos na kung siya ay maninindigan na mali yung allegation sa kanya, magdebate sila. Kaya silang puntahan ni Manong Chabet. At ang dapat nila kakabahan ngayon ay itong paghahamon ni Manong Chabet na kung walang makukulong na mga malaking isda, hindi bababa si Bongbong Marcos, magkakaroon ng one time, big time. Nako, abangan natin yan. Tinatago umano ni dating House Speaker Martin Romualdez ang surprise flood control witness na si Orly Gutesa. Yan. So yan, punta na tayo dito mga kababayan po natin. Orly Gutesa, tinatago nitong si Martin Romualdez. Yan po ang nakuhang impormasyon ni Manong Chabet na kanyang in-expose doon naman sa press conference. Dahil gagamitin nila itong si Orly Gutesa na magbabaliktad at imbis na sabihin yung pagdi-deliver ng pera, mukhang ang gusto nilang pagawa dito kay Orly Gutesa, kasabay di umano sa pananakot ng kanyang pamilya, ay sabihin na hindi totoo na siya ay nagdi-deliver sa ng pera sa bahay ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. At bakit hindi hinahanap ngayon ng ICI, ng DPWH, ng lahat na ahensya ng gobyerno itong si Orly Gutesa, bakit nila pinapabayaan lang? Kung talagang gusto nila malaman ang katotohanan at kung gusto nila magkaroon ng solusyon ang matinding pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ito panoorin natin ang expose ni Manong Chabet. Yan ang agenda report ni Hannah T. Nasa poder na raw ni former Speaker Martin Romualdez si surprise witness Orly Gutesa. Ayon yan kay former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Inuuli na, pinaliktad na, tinago na. Nako. Gagamitin nila yun. Si Gutesa ay biglaang lumitaw sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing na dating security consultant umano ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co at idinetalye ang limpak-limpak na cash deliveries umano sa bahay ni Co at maging kay dating House Speaker Romualdez. Basura ang tawag sa higit kumulang 48 million pesos na nasa bawat maleta. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan ko ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang nangangarin matulungan ang ating bansa. Matapos ang explosive allegation ni Gutesa, tila nawala siyang parang bula at sa gitna ng mga ito, inihatol ng isang Manila court na falsified daw ang salaysay niya. Yan ay dahil peke umano ang pirma ng notary lawyer. So grabe ang kanilang pamimersonal doon sa peking perma. Nasabi nga po ni Senator Marcolita, kung may dapat panagutin, kung may kasalanan, kung bakit naging piki yung perma doon sa notaryo, ay walang iba, kundi ang nagno-notaryo dahil doon dinala sa kanila. So kung sino man ang pumirma dyan, hindi naman siguro yan kailangan tanungin ng isang nagpanotaryo kung tama o hindi po ba, o siya po ba yung tao mismo na nakasulat ang abogado doon sa notaryo, yung pumipirma, di ba? Kasi halos lahat tayo nagpapanotaryo. Ultimo pagkawala ng ID natin, magka-file tayo ng loss of affidavit, no? Yung nawala yung ID mo, nawala yung passport mo, nawala yung driver license mo. 'Di ba? So magpapanotaryo tayo. So tinatanong po ba natin kung ikaw ba talaga ang abogado na ito na pumirma? Hindi naman. Kasing purpose natin, okay na yan, basta may pumirma.
na panotaryo natin. Di ba? Sa kanyang affidavit na si Pechi Rose Espera, bagamat hindi idinetalya ni Singson ang exact location ni Guteza, nakatago na raw ito kay Romualdez at plano raw siyang gamitin oras na masampahan siya ng kaso sa ombudsman. Pero walang kwentang ombudsman dahil gano'n. Honorable Bongbong Marcos and Speaker Martin Romualdez, So wala naman talaga kwenta ang ombudsman. Bata nila yan eh. Bata nila po itong si Boyeng Rimulya. Ito mga kababayan po natin, ang next natin ito na sabihin ni Manong Chavez ay ang kanyang pagkahamon kay Bongbong Marcos, Martin Romualdez. Ano itong pagkahamon niya? Kaya punta natin. with your permission, I'm going to Malacanang alone to challenge you into a debate about this press con with all the media as a witness. Hinaman ni dating Ilocos Sur Governor Chavez Singson, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez sa isang debate sa issue ng flood control projects. Sa kanyang press conference kanina, una sa nais niyang mapag-usapan ang umano'y ghost projects sa mismong probinsya ng Pangulo. Inisa-isa rin ni Singson sa nasabing press con ang mga umano'y maanumalyang proyekto sa baluarte mismo ng mga Marcos. Tama ang sinabi ni Bongbong. So, baluarte ni Marcos is baluarte ni Manong Chavez eh. Parehas lang po silang nasa Ilocos eh. Di ba? So, kung may nakakalam, kung may nakakita, siyempre, yan yung mga inuutosan ni Manong Chavez na para gumawa ng investigation in behalf sa kanyang personal. Dahil, ano naman natin, medyo maedad na si Manong Chavez. So, hindi talaga siya personal na makapagpunta sa mga location, makapag-imbestiga. Otherwise, iuutos po siya ng ibang tao. At hindi po ito imposible, mga kabayan po natin. Kasi mantakin nyo kung gaano kalaki po yung budget nitong si Sandro Marcos. And ang ICI biglang tumahimik. Ngayong umalis na po si Magalong, magtaka tayo, sinasabi ni Magalong, mayroon din po siyang kopya ng Cabral Files and siya mismo alam niya na talagang napakaraming anomalya sa distrito ni Sandro Marcos. Noong sila po, kasama si Azoren, ay pumunta doon sa Ilocos Norte. Diba? Pero siyempre, dinay pa rin ni Sandro. Tuloy tayo kami ng Chavez. Bongbong Marcos na maraming guni-guni, maraming ghost project at palpak na flood control. Pero sa Ilocos Norte na probinsya ni Bongbong Marcos at distrito ni Sandro Marcos, karamihan ay nandun ang mga ghost project at palpak na project. Kasama rin sa mga isyong nais matalakay ni Singson sa paghaharap nila ng Pangulo, ang mga sinasabing anomalya sa national budget. Sinabi pa ng former governor na handa siya sa paghaharap nila anumang oras na paunlakan siya ng Malacanang. Sorry, when, sir? When are you going to Malacanang? Asap, sinasabi ko na ngayon, kung bukas ang sinabi nila, pupunta ako sa Malacanang if they accept my challenge. And yung one-time, big-time, the soonest possible one-time, big-time na rally, asap din. The soonest possible time, but I have to talk to all the... Naku po, mga kabayan po natin. Diyan lalong kabahan po itong gobyerno ni Marcos Jr. Dahil si Manong Chavez na yung nanawagan mag-organize sa lahat na gusto makiisa sa panawagang rally. One time, big time. Gaano kalakas itong one time, big time. Kailan ito matutupad? At sino-sinong mga simbahan, grupo, organisasyon, individual na sasama para po sa matinding laban sa korupsyon. Kasi nakita nyo naman ngayon, mga kabayan po natin, lahat na lumalaban sa korupsyon ay pinaparisto. And hindi po imposible na itong si Manong Chavez baka sa sunod na araw ay aristohin na rin dahil sa kanyang panawagan na malawakang kilos protesta. Binabanata na po siya ng mga trolls ngayon, ng mga bayarang vloggers. Binabanata na po siya ng palasyo ngayon. Si Claire Castro. Bakit daw maghahamon dito si Manong Chavez? Bakit ngayon lang daw po siya nag-iingay? Bakit noon na hindi siya nag-iingay? Corruption, mga kababayan po natin, alam naman natin na sa panahon ng Duterte administration, meron naman talagang nagnanakaw. Mayroon naman talagang corrupt. Pero hindi lang po sila makagawa ng ganitong kalantarang pagnanakaw na nangyayari ngayon sa gobyerno ni Marcos Jr. Dahil takot po sila, dahil si Tatay Digong ay hindi niya naman magawa na magnakaw o mag-corrupt sa ating bansa. Dahil ayaw na ayaw ni Tatay Digong yung droga at mga kurakot. Pero dito po sa gobyerno ni Marcos Jr., nakita mo naman, pati anak niya, pinsan niya, lahat na kaalyado nila. Mantakin mo,
pating asawa niya na si Liza Marcos, mayroong proyekto. Ang kanyang kaalyado at supporter niya na dati niyang kaaway na si Manny Pacquiao, mayroong budget kahit hindi na nakaupo sa Senado. At matakin mo, nagkaroon ng mansyon, nagkaroon ng malapalasyong bahay sa Thailand, itong si Sandro Marcos. Ayon po sa Time Business News. Bata pa yan, mga kabayan po natin. Saan siya kumuha ng ganong kalaking pera? No, nawala naman siya ibang trabaho, kundi pagiging politiko lang. Dahil sa kanilang bonuses, dahil sa kanilang incentives, hindi siguro, mga kabayan po natin. Malamang dahil po dito, sa kanilang nakukuhang mali-malitang pera, sa anomalya, sa pagnanakaw, sa flood control na ito. Kaya mabuhay po itong si Manong Chavez at sa lahat po na lumalaban sa corruption. Kaya kung matutuloy sana, itong one-time, big-time na ito, mga kababayan po natin, sana sumama ng lahat, sana magkaisa na lahat para wakasan na po ang matinding pagnanakaw sa ating bansa. At alam natin na lahat po na lumalaban sa corruption ay gusto nilang busalan, gusto nilang patahimikin. Lalong-lalo na po itong si Manong Chavez. Alam ko, no, na hindi imposible na si Manong Chavez ay papatahimikin nila. Tingnan mo yung ginawa nila, mga kababayan po natin. Kay Gutesa, ginawa nila sa kay Colonel Grijaldo, di ba? No, na nagsabi ng katotohanan, ginawa nila kay General Puques, o ginawa nila kay Kiko Barsaga, at posibleng gagawin nila ngayon kay Leandro Leviste dahil sa pagbulgar nitong Cabral Files. Yung Cabral Files, malaking issue pa yan, mga kababayan po natin. No? At pilit nila dinideny at sinasabi nila na hindi ito authenticated. Eh, paano authenticate? Kung talagang pinagurgor o tinakas, tinago nila itong isa sa dapat mag-authenticate at magpapatunay na si Asi Cabral. Kaya nga naman, supalpal po itong si Claire Castro pag-usapin ng pera, pag-usapin sa pundo ng taong bayan. Kasi sinabi niya, ang pundo ng bayan ay para sa bayan. Eh anong sabi po ni Congressman Kiko Barsaga, mga kababayan po natin? Sabi ni Kiko Barsaga, yan din sinabi nyo noong 2025. Ba't kami maniniwala ulit? Which is totoo naman. Diba? Kasi sa 10 sinasabi ngayon ng gobyerno ni Marcos Jr., 11 ang kasinungalingan. Negative, kagaya po ng kanyang ratings. So wala po tayong masasabi, wala po tayong mapapaniwalaan dyan. Kita nyo naman, no? Sa usapin pa lang ng pagpapakulong ng malalaking isda. Asa na po yung malalaking isda? Wala po. Investors, ekonomiya, tubig, kuryente, pagkain, murang pagkain, bigas, tingnan mo. Asan yung 20 pesos? Piling lugar lang. Dahil ito ay ginagamit nilang propaganda at pera pa rin ng taong bayan. Yung mga ninakaw nila, PhilHealth, PDIC, yung kinuha nila ng mga ginto, o saan na yung binentahan doon? Diba? At ngayon, yung mga pork barrel na sinasabi ni Amy Marcos na china-chap-chap nila. So, hindi po malinis ang budget ngayong 2026. Sabi ni Amy Marcos, puno pa rin ng corruption. At ganon din ang nakikita po ni Senator Marcolita. At yan po yung ating pag-uusapan sa susunod na video natin. So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po. Again, uulitin ko, para kayo ay mag-imbestiga rin, alamin nyo kung totoo man o hindi itong ibinalita ng Time Business News. So puntahan nyo po yung Time Business News, basahin nyo yung buong article, no? And subaybayan natin kung ano pa yung kanilang mga update na ilalabas. Kasi paano sila nakakuha ng scope na ginagawang singhutan itong malapalasyo na bahay ni Sandro Marcos sa Thailand, at bakit hindi hinuhuli ng Thailand authority. Sa aking closing, basahin ko lang dito, mga kababayan po natin, kung gaano ba talaga kalaki itong mansion ni Sandro Marcos. Okay, so ang mansion ni palasyo na kasi mayroon po siyang golf area. At ang view niya is malapit sa dagat, located 20 minutes lang yung biyahe from airport. And kung titingnan natin ang litrato na kanina pinakita natin, okay, tanggalin ko muna ito. At kung titingnan nyo po yung litrato na ito, mga kababayan po natin, zoom ko lang, ayan, so yan ang mansion na sinasabi na pagmamayari ni Sandro Marcos. Asor Samoy Surat Tani, Seaside Luxury Villa.
So, ganyan kalaki. So, paano siya magkaroon ng ganyang kalaki na mansyon, palasyo, dyan sa Thailand, no? Kung sariling pera niya lang, mga kababayan po natin, no? Although sabihin natin na pinanganak naman si Sandro Marcos na mayaman, pero hindi naman siguro ganon ka dami or yaman na kaya niyang bumili ng ganyang kalaking palasyo. Kompleto, may swimming pool, so of course, may golf, baka may hilipad pa yan, no? And paulit-ulit siya na pumupunta sa Thailand. So siguro para sa usaping ito, maganda, no? At maglabas din ng kanyang response si Sandro Marcos o ang kanyang team, ang kanyang buong grupo, kahit itong si Claire Castro, kung totoo ba ito o hindi. Kasi tayo naman, di naman natin sinasabi na totoo ito, pero ito kasi is galing po sa isang news agency na Time Business News. Okay? Maraming salamat and God bless po mga kabayan. Nasa inyo na po yung pag-decide at paghuhusga dito sa accusation kay Sandro Marcos. Mabuhay.